So sa pangalawang pagkakataon mga sangkay, naitaboy na naman po ng Pilipinas ang barko ng China sa West Philippine Sea. So hello, what's up guys? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Kamusta po ang lahat? Lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Okay? Sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? So ito na nga mga sangkay, ang balita. Pangalawang beses na po itong nangyari na ang barko ng CCG or China Coast Guard, napaalis. Ayan po, matagumpay na naitaboy ang barko ng China. Only this time, mga sangkay, kumbaga, nangyayari ito po sa panahon natin ngayon, hindi po sa panahon ni Tatay Digong. Panahon ni Tatay Digong, wala pong napapalayas sa mga barko ng China. Pero ngayon, sa panahon po ni PBBM, isang Marcos, nakakapagpalayas na po sa mga barko ng China. So ngayon, sino yung weak leader? Diba? Matagumpay na naitaboy ng barko ng Pilipinas ang barko ng China Coast Guard na nasa loob ng karagatang sakop ng Zambales. Ayun! Kasi itong China, mga sangkay, naghahanap po talaga sila ng lugar na pwede nilang pagsiksikan dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang goal talaga nila, masakop ang buong area. Dahil nga po sa likas na yaman na mayroon po ang South China Sea. O buong South China Sea, kasi ang tawag dyan, sa buong area, South China Sea. Pero pag ang part na natin, ito na po yung West Philippine Sea. Pero sakop pa rin daw, sabi po ng mga Chinese, sakop pa rin namin yan, kaya South China Sea yan. So West Philippine Sea, no? May likas na yaman sa West Philippine Sea na gusto pong makuha ng China. Kaya gusto po talaga nila pwestuhan yan. Kaya nga lang mga sangkay, hindi na po yan mangyayari ngayon dahil pinababantayan na po ito na maayos ngayon ni PBBM. Sa post na ibinahagi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapang na ni-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa. Matapang na ni-radio challenge, no? Wala, ito yung utos ng presidente. Talagang, kumbaga, kung noon, mga sangkay, wala po silang lakas ng loob, panahon po ng unang administrasyon. Ngayon, mayroon na. Pumapalag na po talaga sila. Ayan po, ni-radyoan ang CCG vessel upang itaboy palayo sa karagatang sakop ng Pilipinas. Itaboy, palayo. So, itinaboy, mga sangkay, papalayo. The China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea to which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. O, diba? Dati mga sangkay, hindi po nagagawa yan. Sa panahon na to, nangyayari na nakakapagpalayas na po tayo, hindi na po tayo tuta mga sangkay, o hindi na po tayo, ano ba tawag dyan? Hindi na po tayo yung tipong sunod-sunuran sa China. Nakakapalag na po tayo. If you remember guys, nung time ni Ferdinand E. Marcos, ang buong West Philippine Sea ay bantay sarado. Wala pong nakakapasok dyan. Tayo po yung nangwa-water cannon noon. Pag papasok pa lang sila, wina-water cannon na. Kasi ayaw po ni Ferdinand E. Marcos na may makuha pang teritoryo natin. So same po sila ng ginagawa ng kanyang anak ngayon. Kung anong ginawa ng tatay na pagbabantay sa teritoryo natin, ganito din naman ang ginagawa ngayon ng kanyang anak. Pagbabantay sa ating teritoryo. Kaya nga lang mga sangkay, of course, hindi po matutuwa dito yung mga dilawang DDS. Diba? Kasi ganyan po sila mag-isip baka daw gerahin tayo ng China as if naman may ikipaggera yung China. Kapag ginawa nila yan, ang dami po nila makakalaban. Ayan po, andyan yung Japan na matagal na pong bad trip sa kanila. Kulang na lang, baka biglaang sugurin yan. Diba? Andyan yung India. Hindi po basta-basta ang gagawin yan ng China mga sangkay dahil alam po nila na mawawasak ang lahat ng kanilang pinaghirapan pagdating po sa pagpapalago ng kanilang bansa.
kung makikipaggera sila. Kaya naman, dapat nga mga sangkay, hindi lang radio challenge. Kaya nga lang yan po yung utos ng Pangulo eh. Kumbaga, kailangan pa rin na huwag gagayahin daw yung China. I-radio challenge lang. Kasi, ang gusto ng China mangyari, mabuyo po talaga tayo. Kumbaga, ang nakikita nila PBBM dyan, tayo yung mag-umpisa ng gulo. Pag ginawa natin yan, na sinakyan po nila yung gulo nila ginagawa nila, baka doon na magkapwersahan mga sangkay. Approximately 102 nautical miles southwest of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. O, di ba? Ginawa ba yan noon, mga sangkay? Hindi. Wala tayong ganyan. Halos lumuhod lamang po tayo sa China noon, mga sangkay. Sa panahon lang po ni PBBM, nangyayari po ito. Di po ba, mga dilawang DDS? Hit ng BRP Teresa Magbanwa, iligal ang pagpasok ng barko ng China sa loob ng ating teritoryo at labag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ng 2016 Arbitral Awards. Bukod sa naitaboy na China vessel, 3 pang barko ng China ang minomonitor ng PCG sa lugar, kabilang na ang tinaguriang monster ship. At least kayo mga sangkay, di ba? Minomonitor na, hindi po tulad noon na wala po talaga nagmomonitor dyan. Kahit tinaapi po yung mga mangingisda natin, wala, okay lang. Kasi walang nagmomonitor eh. Sabi nila, friendship daw ang Pilipinas sa China. Pero tingnan nyo yung ginagawa nila. Nangihimasok po sila sa teritoryo natin. O, ito pa, mga sangkay. Ito yung balita tungkol dyan. Sa harap ng mas mahigpit pang pagbabantay ng BRP Teresa Magbanwa, napalayo pa nito ang barko ng China Coast Guard na CCG-3304 mula sa coastline ng Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, ngayon ay nasa 100 hanggang 105 nautical miles na ito. Sa kabila ng hindi pagkilala ng CCG sa Arbitral Award, iginiit ng BRP Teresa Magbanwa sa kanilang radio challenge na walang legal na basihan ang naturang barko ng China na magpatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na paglabag din sa Philippine Maritime Zones Act at UNCLOS. Bukod naman sa CCG 3304, binabantayan din ng PCG ang 3 pang barko ng China Coast Guard. Kabilang na rito ang CCG 5901 o tinaguriang The Monster Ship na namataan 103 nautical miles mula sa Zambales. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinitiyak ng PCG ang pagpigil sa iligal na presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayan. Okay, di ba? Binababantayan po talaga na mahigpit ng ating Pangulo ngayon kasi ayaw na niyang maulit yung last administration mga sangkay dahil po sa sobrang luwag, bigla na lamang po natin nakita, nagtayuan na po dyan ng mga istruktura ito mga Chinese. O, diba? Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Makikita nyo sa screen ngayon. May bilog dyan. Ito po yun, Sangkay Revelation. Pindutin nyo po yan. Tapos i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dito kasi magaganda yung mga content na ina-upload natin. Okay? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.